Isang ordinaryong gabi ng August 2015, sa isang lumang apartment sa Nakano Ward, bukas ang ilaw ng isang unit. Isang grupo ng teatro ang naka-schedule na rehearsal sa araw na iyon, pero wala ang isa sa kailang miyembro. Hindi ito sumasagot sa tawag, hindi rin nagre-reply sa mensahe. Bandang 9:45 ng gabi, isang lalaki ang tumawag sa pulisya. Ang kanyang nobya na isang 25 taong gulang na nagngangalang Risa Cagaya ay hindi niya makontak ng mahigit 24 na oras. Nang sumapit ang alas 10 ng gabi, dumating ang mga pulis sa apartment ni Risa. Pinindot nila ang doorbell, ngunit walang sumasagot. Kumatok sila, wala pa ring tumutugon. Pero may isang detalye na ikinabahala nila. Sa siwang ng pinto, kita nila na bukas ang ilaw sa loob. Ngunit lagpas na ng alas 10 ng gabi ay walang pa ring tao sa bahay pero bukas ang ilaw. Nakaramdam na nga ng kakaiba ang mga pulis. Agad na nga nilang tinawagan ang tagapamahala ng gusali. Dumating ito dala ang ekstrang susi. Pagkabukas nila ng pinto, dito nila nakita ang isang nakakagimbal na eksena. Sa may entrance pa lang, bumungad na sa kanila ang isang babaeng nakahandusay sa sahig. Wala itong suot na damit at may kulay na beige na tuwalya na nakatakip sa kanyang muka. Ang babaeng iyon ang hinahanap nilang nawawala na si Risa Cagaya. Ito ang kwento ng kaso ni Risa Cagaya. At isang investigasyon na umabot sa halos 2,000 na pinto, isa-isang kinatok, isa-isang pinagtanungan, hanggang sa tuluyang mabuksan ang katotohanan. Si Risa Cagaya ay 25 taong gulang. Bata pa lang siya ay pangarap niya ng maging artista lalo na bilang komedyante. Pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo, lumipat siyang mag-isa sa Tokyo upang sundan ang kanyang pangarap. Noong una, nagtrabaho siya sa isang kumpanya na may maayos at regular na trabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang hindi iyon ang buhay na gusto niya, kaya nagbitiw siya sa trabaho. Pagkatapos mag-resign, sumali si Risa sa isang maliit na grupong panteatro na tinatawag na Full House. Para masuportahan ang sarili, nagre-rehearsal siya sa araw at nagtatrabaho naman sa isang inuman sa gabi. Bilang isang bagong graduate na hindi pa gaanong malaki ang kinikita, umupa siya ng murang lumang apartment na siya ring pinangyarihan ng krimen na may buwanang rentang humigit kumulang 60,000 yen o 22,000 pesos. Para sa isang kabataang nagsisimula pa lang sa Tokyo, ito ang pinakaabot kayang tirahan. Hindi nagtagal matapos siyang sumali sa grupo, nagsimulang makipagrelasyon si Risa sa isang miyembro ng teatro. Nagkasundo sila dahil pareho sila ng interes, pero hindi rin nagtagal ang kailang relasyon at nagtapos ito ng hindi maganda. Pagkaraan nito, nagsimula siyang makipag-date sa leader ng grupo na si Yazuki Taisuke, ang lalaking nag-report na nawawala siya. Ayon sa pahayag ni Taisuke, ang huling mensahe ni Risa sa kanya ay ipinadala noong August 25, bandang 12:40 na madaling araw. Simple lamang ang laman nito, nasa bahay na ako, good night. Pagkatapos noon, nagpadala pa si Taisuke na ilang mensahe, ngunit wala na nga siyang natanggap na sagot. Nang pagsapit ng August 26, bandang 9:45 ng gabi, inireport na nga ng kanyang nobyo na nawawala siya. Sa pagsusuri ng mga forensic expert, may mahalagang detalyeng natuklasan. Ang sanhi ng pagkamatay ay pagkasakal dahil sa matinding pagdiin sa leeg. May malinaw na bilog na marka sa kanyang leeg na indikasyon ng tali o kordon. Tungkol naman sa oras ng kamatayan, tinatayang nangyari ito sa madaling araw ng August 25. Ibig sabihin, namatay siya hindi nagtagal matapos siyang makauwi. Mayroon ding pasa na may sukat na 3 sentimetro sa likod ng kanyang ulo at may bakas ng pagdurugo sa kanyang bibig. Ipinapakita nito na lumaban pa ang biktima bago siya namatay. Habang iniinspeksyon ang lugar, may napansin pang detalye ang pulisya. May nakita silang electric fan sa loob pero nawawala ang kordon nito. Agad na naisip ng pulisya na iyon ang ginamit na pangsakal. Malamang ay dinala ito ng salarin upang itago o sirain ang ebidensya. Bukod pa rito, may mga bakas na tila nilinis ang lugar gamit ang shower gel. Ang mga doorknob, switch at iba pang bahagi na maaaring maebidensya ay maingat na pinunasan. Hindi rin makita ang mga damit ng biktima sa apartment.
Pinaghinalaan ng mga pulis na kinuha rin ito ng salarin dahil maaaring may fingerprint doon. Malinaw na pinaghandaan at pinaghirapan ng salarin ang paglilinis ng pinangyarihan ng krimen. Ngunit kahit gaano siya kaingat, may naiwan pa rin siyang mahalagang ebidensya. Nakakita ang mga forensic expert ng bakas ng laway sa katawan ng biktima. Gayunpaman, walang sinyalis ng pangahalay. Nakakuha rin sila ng DNA ng isang lalaki mula sa ilalim ng mga kuko ng biktima. Sa kasamaang palad, hindi ito tumugma sa alinmang record ng database ng pulisya. Nang suriin ang mga nakuha sa ilalim ng kanyang mga kuko, napag-alaman na may kasamang balat mula sa malalim na bahagi. Ibig sabihin, napakalakas ng pagkalmot ng biktima sa salarin hanggang sa masugatan ito. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong sugat ay aabuti ng 7 hanggang 10 araw bago tuluyan na maghilom. Sa madaling salita, kung mahahanap ng pulisya ang salarin sa loob ng 7 hanggang 10 araw, maaari nila ito makilala agad sa pamamagitan ng mga gasgas sa kanyang katawan. Ngunit kung lalagpas ang panahong iyon, mas magiging mahirap ang pagkilala sa kanya. Matapos makuha ang mga pangunahing impormasyong ito, sinimula ng pulisya ang masusing pagsusuri sa mga CCTV sa paligid ng apartment. May natukoy na 23 kamera, ngunit 12 dito ay sira o mali ang anggulo, kaya hindi nakakuha ng mahalagang kuha. Sa huli, 11 kamera lamang ang magagamit na footage. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang CCTV footage at mga chat history ni Risa sa kanyang nobyo, nabuo ng pulisya ang mga pangyayari nung gabing iyon. Nung gabi ng August 24 bandang alas 10 ng gabi, pumunta si Risa sa isang malapit na inuman kasama ang ilang kaibigan. Matapos ang kailang inuman bandang 11:45 ng gabi, naghiwa-hiwalay na nga sila. Umuwi si Risa na mag-isa. Bandang 12:19 na madaling araw ng August 25, dumaan si Risa sa ticket gate na Nakano Shimbashi Station. Ayon sa CCTV, wala namang kahina-hinalang tao ang sumusunod sa kanya. Pagsapit ng 12:29 na madaling araw, pumasok si Risa sa isang convenience store malapit sa kanyang apartment. Nakunan din ito ng CCTV ng tindahan. Mukha naman siyang kalmado at walang bakas ng takot. Bandang 12:40 na madaling araw, pagkatapos nito, hindi na nga siya sumagot pa sa kahit anong mensahe. Ngunit wala pang isang oras matapos ang huling mensahe ni Risa, may nahagip ang CCTV sa paligid ng apartment na isang kahina-hinalang lalaki. Bandang 1:36 na madaling araw, may lalaking nakita sa kalye malapit sa gusali ng biktima. Ang kakaiba, sa loob ng sumunod na isang oras, 3 beses siyang nakita sa lugar at bawat beses ay may iba-iba siyang dalang gamit. Malinaw ang hinala ng mga pulis, malamang siya ang salarin. Pagkatapos gawin ang krimen, hindi siya agad tumakas. Sa halip, bumalik pa siya ng ilang beses upang kumuha ng mga bagay. Bakit? Simple lamang ang sagot. Dahil maaaring may DNA, fingerprint o iba pang ebidensya ang mga gamit na iyon na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Tugma ito sa katotohanang may nawawalang gamit at damit sa apartment ni Risa. Pinalaki ng technician ang kuha sa CCTV, ngunit sa kasamaang palad, hindi malinaw ang mukha ng lalaki kaya hindi siya makilala. Pagkatapos ng mga natuklasang ito, mas pinalalim pa ng mga pulis ang investigasyon. Ang unang pinaghihinalaan nila ay isang taong kilala ng biktima. Isa nga sa mga dahilan nila ay ang tuwalya nakatakip sa mukha ni Risa. Ayon sa psikolohiya ng krimen, kapag tinatakpan ng salarin ang mukha ng biktima, madalas itong senyalis na may emosyonal o koneksyon siya rito. Maaaring nakaramdam siya ng konsensya o hindi niya kayang tingnan ang ginawa niya. Bukod pa rito, walang bakas ng puwersang pagpasok sa apartment, walang sirang pinto o bintana. Ibig sabihin, malamang pinapasok ng biktima ang salarin o kaya naman ay wala siyang dahilan para pagdudahan ito. Unang pinaghinalaan ng pulisya ang dating nobyo ni Risa na miyembro rin ng grupo ng teatro dahil napag-alaman nila na matapos nga silang maghiwalay, patuloy umano siyang nanggugulo at nangaharas kay Risa. Dahil nga dito, lumakas ang hinala ng pulisya. Posible nga bang dahil sa galit o sama ng loob, pinuntahan niya si Risa nung gabing iyon at nauwi sa trahedya ang kailang kumprontasyon. Agad nga siyang hinanap ng pulis at hiniling ang kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon. Diretsahan naman siyang tinanong kung nasaan siya na madaling araw ng August 25. Sumagot siya na nasa bahay lamang raw siya at natutulog na mag-isa.
Dahil wala ngang nakapagpatunay na siya ay nasa bahay lang, lalo nga siyang napagtuunan ng pansin ng pulisya. Agad nga siyang kinuhaan ng DNA sample ng pulisya, ngunit hindi naman ito tumugma. Matapos maalis sa listahan ang dating nobyo, ibinaling naman ng pulisya ang kailang pansin sa pangalawang pangunahing sospek, ang kasalukuyang nobyo nito na si Yasuki Taisuke, ang mismong nag-report na nawawala si Risa. Kumuha rin ng DNA sample ang pulisya mula kay Taisuke. Pagkalipas ng ilang araw lumabas ang resulta, hindi rin ito tumugma, hindi rin siya ang pumatay. Matapos ang 2 araw na masinsinang investigasyon, halos wala nang ang natirang lead na may kinalaman sa krimeng dulot ng selos, galit o paghihiganti ng kakilala. Dahil dito, inilipat naman ng pulisya ang kailang focus sa pangalawang posibilidad. Isa sa karaniwang palatandaan ng ganitong krimen ay ang pagkakatagpo sa biktima na walang saplot. Idagdag pa ang presensya ng laway sa kanyang katawan, ang katotohanang mag-isa siyang nakatira at ang oras ng krimen na madaling araw. Lahat ng ito ay nagtuturo sa posibilidad ng sexual na motibo. Agad na sinuri ng pulisya ang mga katulad na kaso ng sexual assault sa Tokyo sa nakalipas na 5 taon. May kabuang 47 na kaso na may 32 na sospek. Isa-isa nga nilang inihambing ang DNA, ngunit lahat ay hindi tumugma. Ngayon, itinuon naman ng pulisya ang kalampansin sa ikatlong posibilidad, isang random na pag-atake ng stalker. Masusi nga nilang muling sinuri ang lalaking nahagip sa CCTV camera. 3 beses siyang nakita sa lugar nung gabing iyon na may pagitan na 10 hanggang 15 minuto bawat paglitaw. Batay sa bilis ng kanyang paglalakad at sa ayos ng lugar, tinataya ng pulis na malamang nakatira ang salarin sa loob ng humigit kumulang 500 meters mula sa pinangyarihan ng krimen. Gumuhit sila ng bilog sa mapa na may radius na 500 meters at binilang ang mga kabahayan sa loob nito. Umabot ito ng humigit kumulang 2,000 na kabahayan. Sa ika-7 araw matapos ang krimen, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng door-to-door na investigation sa halos 2,000 kabahayan. Isa-isa silang kumatok sa mga bahay, ipinaliwanag ang sitwasyon at humiling ng DNA sample. Karamihan sa mga residente ay nakipagtulungan, ngunit may ilan naman ang tumanggi. Sa unang round na investigasyon, ito ang naging resulta. 1,847 katao ang nakausap ng pulis, 1,203 ang pumayag na magbigay ng DNA, 644 ang tumanggi, 153 kabahayan ang walang nakatira. Iba-iba ang dahilan ng pagtanggi, may nagsabing bakit ako magbibigay ng DNA, wala naman akong ginawang krimen. Mayroon ring nagsabing ito ay labag sa kailang privacy. Hindi nga maaaring pilitin ng pulisya ang mga taong ito. Sa Japan, kailangan nga ng pahintulot ng isang tao bago kunin ang kanyang DNA. Kung walang direktang ebidensya laban sa kanya, wala silang legal na karapatang ipilit ito. Matapos makolekta ang 1,203 na DNA sample, agad itong ipinadala para sa pagsusuri. Mabilis ang naging resulta, ngunit walang kahit isa ang tumugma. Napag-isip-isip naman ng pulisya na malamang ang salarin ay kabilang sa 644 na tumanggi o kaya naman ay nakatira sa isang 153 bakanting bahay. Dahil dito, nagsagawa sila ng pangalawang round ng investigasyon, nakatuon sa mga tumanggi at sa mga nakatira sa dating bakanting bahay. Sa tuloy-tuloy na pakikipag-usap at panghihikayat ng pulisya, may ilan pang nagbago ng isip at pumayag na magbigay ng DNA sample. Pagsapit ng December 2015, umabot na sa 1,458 katao ang nakuhaan ng DNA, ngunit wala pa rin tumutugma. Sa puntong ito, nagkaroon na nga ng magkakaibang opinyon sa loob ng pulisya. May ilan ang naniniwalang baka hindi talaga nakatira sa lugar ang salarin, ngunit may iba namang nagsabi na batay sa CCTV kung saan 3 beses na nakita ang misteryosong lalaki sa loob ng 1 oras, malamang ay doon talaga siya nakatira. Pero kung nakatira siya roon, bakit hindi nila siya mahanap? Isa lang ang posibleng sagot, lumipat na siya ng tirahan. Agad ngang kinuha ng pulisya ang mga talaan ng lahat ng lalaking umalis o lumipat mula sa Nakano Ward sa loob ng 1 buwan matapos ang krimen. Lumabas na may 347 katao. Sa daan-daang ito may lumipat dahil sa trabaho, may nagpalit ng bahay at may bumalik sa kailang probinsya. Sinimulan naman ng pulisya ang ikatlong round ng investigasyon. Isa-isa nilang hinanap ang 347 lalaking ito at hiningi ang kailang kooperasyon.
Sa yugtong ito, umabot na sa 1,805 na katao ang naimbestigahan. May ilan na lumipat sa Osaka kaya nagpadala roon ng mga pulis. Ang iba naman ay bumalik sa kanilang probinsya tulad ng Hokkaido, kaya't nakipag-ugnayan rin sila sa lokal na pulis doon para tumulong. Noong March 12, 2016, sa wakas ay may magandang balita mula sa laboratorio. May isang lalaking tumugma ang DNA. Ang pangalan niya ay Takuhiro Tokura. Agad na kinuha ng pulisya ang kanyang record. Si Takuhiro Tokura ay 37 taong gulang noon at walang trabaho. Nung mangyari ang krimen, nakatira siya sa isang apartment sa Nakano Ward, humigit kumulang 400 meters mula sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ng insidente, agad siyang lumipat pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang sa Fukushima Prefecture. Hindi nagtagal, natuntun ng pulisya si Tokura. Nang siya ay arestuhin, hindi siya nanlaban o nagsalita man lang. Nakayuko lamang siya habang dinadala ng pulisya. Noong March 13, 2016, dinila si Tokura sa interrogation room. Tinanong siya kung kilala niya ba si Risa Kagaya. Ngunit sinabi niyang hindi niya raw kilala ang biktima at wala raw siyang kinalaman sa krimen. Sa ikalawang pagtatanong, nag-iba ng paraan ng pulisya. Hindi na nga nila tinanong kung siya ang pumatay. Sa halip, ipinakita nga nila ang CCTV footage at mga record ng lokasyon ng kanyang cellphone. Lumabas nga sa datos na aktibo ang kanyang cellphone malapit sa pinangyarihan ng krimen mula alas 12 hanggang alas 2 na madaling araw noong August 25. Nang harapin nga ang mga ebidensyang ito, tuluyan na ngang bumigay si Tokuhira at umamin. Upang mas maintindihan natin ang naging motibo ng sospek, kailangan muna nating tingnan ang pinanggalingan at buhay ng sospek. Ipinanganak si Takuhiro Tokura noong 1978 sa isang maliit na nayo ng Fukushima Prefecture. Noong dekada 1950, nagtatag ang kanyang lolo ng isang accounting firm. Noong mga panahong iyon, marangal at iginagalang ang pagiging accountant at kilalang tao ang kanyang lolo sa kailambayan. Ang firm na ito ang sumuporta nga sa buong pamilya. Noong dekada 1980, ang ama ni Tokuro ang pumalit sa negosyo at nagpatuloy itong umunlad. Bilang nag-iisang anak na lalaki, mataas nga ang inaasahan sa kanya mula pagkabata. Kung walang magiging problema, siya ang magmamana ng negosyo at magiging ikatlong henerasyon na accountant. Iyon nga ang pangarap ng pamilya para sa kanya. Sa paaralan, maayos ang kanyang performance. Madalas siyang nasa top 10 ng kailang klase. Nung nasa middle school siya, naging miyembro pa siya ng student council. Noong 1996, pumasok si Tokuro sa isang lokal na industrial high school. Pagsapit na ikalawang taon, nagsimula na siyang maghanda para sa pagsusulit bilang certified public accountant. Mukhang maayos ang takbo ng kanyang buhay at sumusunod sa plano ng pamilya. Ngunit sa huling taon niya ng high school, may nangyaring insidente na tuluyan ang nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay. Nahuli si Tokura na naninigarilyo sa loob ng paaralan. Nang mga panahong iyon sa Japan, seryosong paglabag ang paninigarilyo ng isang high school student sa campus. Dahil dito, binawi ng paaralan ang kanyang rekomendasyon para makapasok sa universidad. Dati, may rekomendasyon na siya mula sa paaralan na magbibigay sana sa kanya na pagkakataong makapasok sa isang maayos na universidad nang hindi na kinakailangang kumuha ng national entrance exam. Ngunit dahil sa insidenteng paninigarilyo, nawala ang oportunidad na iyon. Lubos itong nakaapekto kay Tokura. Kalaunan, tuluyan na nga niyang isinuko ang pagkuha ng national entrance exam dahil naniniwala siyang hindi na nga siya makakapasok sa magandang universidad. Pagkatapos niya magtapos ng high school, nagpunta siya sa Tokyo upang ituon ang buong pansin sa paghahanda para sa accountant exam. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpasa sa pagsusulit na iyon upang ipakita na karapat-dapat siya magmana ng negosyo ng pamilya. Noong 1998, sa edad na 20, unang beses siyang kumuha ng exam, ngunit bumagsak siya. Hindi naman siya sumuko. Sumubok nga siyang muli sa mga sumunod na taon at muli ring bumagsak. Sa loob ng 10 magkakasunod na taon, 10 beses siyang kumuha ng exam. At sa bawat pagkakataongang iyon ay nabigo siya. Habang ang mga kaedaran niya nga ay nag-aasawa na, nagkakaanak at naging matagumpay na sa kanilang mga karera, siya ay patuloy ngang nahihirapan para lamang makakuha ng isang sertipiko. Nung pagsapit ng 2008, sa edad na 30, nagpasya na nga si Tokuro na tumigil na. Napagtanto niyang maaaring hindi na nga siya kailanman makakapasa sa accountant exam. Pagkatapos nga isuko ang pangarap na iyon,
nagsimula na siya maghanap ng trabaho. Mula 2008 hanggang 2013, 7 beses siyang nagpalit ng trabaho. Wala ni isa ang tumagal ng mahigit 1 taon dahil nahihirapan nga siyang makisalamuha sa ibang tao. Noong April 2013, sa edad na 35, nagsimula naman siyang magtrabaho bilang isang sales agent sa isang real estate company sa Nakano Ward, Tokyo. Ngunit ang trabaho sa sales ay nangangailangan na mahusay na pakikipag-usap at pakikitungo sa tao, eksaktong bagay na pinakamahina siya. Dahil dito, siya ang may pinakamababang performance sa kailang grupo. Madalas siyang pagsabihan at punahin ng kanyang supervisor sa harap ng lahat. Noong June 2015, nagbitiw na siya sa trabaho. Sinabi niya sa kanyang mga katrabaho na magpapakasal na siya at tutulong sa restaurant ng pamilya ng kanyang magiging asawa. Masaya naman ang kanyang mga kasamahan at binati pa nga siya. Ngunit ang lahat ng iyon ay pawang kasinungalingan lamang dahil wala naman siyang nobya, lalo na't wala naman siyang plano na magpakasal. Ang gusto lamang niya ay takasan ang lugar na nagpapaalala sa kanyang kahihiyan. Sa loob nga ng 2 buwan matapos niyang mag-resign, pumasok si Tokura sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Walang trabaho, walang kinikita. Buong araw siyang nakakulong sa maliit niyang apartment sa Nakano Ward. Hindi rin siya makauwi sa kailang probinsya sa Fukushima dahil hindi niya nga alam kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga magulang ang kanyang sitwasyon. Hindi rin siya makapaghanap ng bagong trabaho dahil naniwala siyang wala siyang kakayahang gawin ng maayos ang anumang bagay. Sa panahong iyon, ganito ang kanyang araw-araw na gawain. Gigising siya ng tanghali, maglalaro ng video game sa hapon, pupunta sa convenience store sa gabi para bumili ng pagkain, at uuwi upang maglaro muli hanggang hating gabi. Nung gabi nga ng August 24, ilang oras bago mangyari ang krimen, palakad-lakad siya ng walang direksyon sa mga kalye malapit sa kanyang tirahan. Magulo ang kanyang isipan sa mga oras na iyon. Bandang 12:30 na madaling araw, nagpasya siyang bumili ng makakain at pumasok sa isang malapit na convenience store. Doon niya nga nakita ang biktima na si Risa. Habang nakatingin siya kay Risa, may pumasok sa isip niya. Kung makakasama ko siya, baka hindi na ako kailangang umuwi sa Fukushima. Baka manatili na lamang ako sa Tokyo. Alam niyang walang saysay ang iniisip niya dahil hindi naman talaga niya kilala si Risa. Wala namang koneksyon sa pagitan nila. Pero sa isip na isang taong lubog na lubog sa sariling pagkabigo, nakita niya si Risa ang pag-asa. Hindi niya nga alam kung ano ang gagawin niya. Wala siyang plano pero alam niyang ayaw niya itong pakawalan. Kaya nang lumabas si Risa sa convenience store at maglakad pa uwi, sinundan siya ni Tokura. Pagsapit ng 12:40 na madaling araw, nakarating si Risa sa gusali ng kanyang apartment. Kinuha niya ang kanyang susi, binuksan ang pinto sa unang palapag at pumasok, ngunit hindi niya ito nalak. Sinamantala ni Tokura ang pagkakataon at pumasok din sa loob. Pagdating ni Risa sa ikalawang palapag at pagbukas niya ng pinto ng kanyang unit, biglang sumugod si Tokura at pinigilan siya. Mula rito, naging kakaiba ang salaysay ni Tokura. Ayon sa kanya, habang desperadong lumalaban si Risa, may narinig daw siyang boses na isang lalaki. Sinabi raw ng boses, patayin mo siya, gamitin mo ang kordon. Sinabi niya ring, pati ang mga sumunod niya raw na ginawa ay inutos ng boses na iyon. Ipinilit niya ngang kontrolado lamang raw siya ng boses at hindi niya sinasadya ang kanyang ginawa. Hindi naman naniwala ang pulisya sa kanyang mga kwento. Para nga sa kanila, isa lamang itong palusot upang takasan niya ang kanyang pananagutan. Kinabukasan matapos nga ang krimen, napanood pa nga ni Tokura sa balita ang tungkol sa pagpatay kay Risa. Dahil sa takot, agad siyang umalis sa kanyang apartment at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang sa Fukushima. Ang akala niya kapag umalis siya sa Tokyo, makakaiwas na siya sa investigasyon ng pulisya, ngunit nagkamali siya. Noong February 16, 2018, nagsimula ang paglilitis sa Tokyo District Court. Iginiit ng prosekusyon na napakalubha ng ginawa ng akusado at humiling sila ng habang buhay na pagkakakulong. Inamin naman ng abogado ng depensa na ginawa nga ng akusado ang krimen, ngunit binigyan diin niyang umamin na ito. Humingi na ng tawad sa pamilya ng biktima at umaasang isa sa alang-alang ng korte ang kanyang kalagayang pangkaisipan. Nagharap pa ang depensa ng ulat mula sa psychiatrist na nagsasabing may avoidant personality disorder ang akusado
Ayon sa ulat, matagal na siyang may problema sa pakikisalamuha at matinding anxiety. At nakaranas umano siya na may naririnig nga siyang boses ng oras ng krimen. Iminungkahi nga ng depensa ang 17 taong pagkakakulong upang mabigyan siya ng pagkakataong magbago. Agad namang tumutol ang prosekusyon. Ayon nga sa kanila, ang sinasabing naririnig nitong boses ay isa lamang dahilan upang umiwas sa pananagutan. Nagpatistigo sila ng isang eksperto na psychiatry at nagsabing ang avoidant personality disorder ay hindi nagdudulot ng pagkarinig ng boses. Ayon nga sa eksperto, malinaw na may buong pananagutan ang akusado sa kanyang ginawa. Ang sinasabing mga boses ay isa lamang mekanismo ng pag-iwas na isang imbentong paliwanag upang hindi aminin na kusa niyang ginawa ang krimen. Noong pagsapit ng March 7, 2018, hinatulan na ng hukuman si Takuhiro Tokura ng habang buhay na pagkakakulong. Si Risa ay isang masipag at may pangarap na dalaga na dapat sana'y marami pang mararating sa buhay. Ngunit inagaw na isang estranghero ang lahat ng kanyang kinabukasan. Sa huli, sana ay maging maingat at ligtas tayong lahat kapag nasa labas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento sa araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa araw na ito, pakiclick na lamang po ang like, mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at mag-share na rin po kayo ng inyong opinion sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po muli si Denise at see you in my next video.